So, good day. Today I'm going to demonstrate our system, which is the task tracker. So, first, we're going to create a account for the user. So, click ka for the username, then click ka at gmail.com. So, pili ka user na. Then, password 123. So, sign up. So, mga na siya ang atong makita sa dashboard sa user. So, para makita nato na siya sulod, ato ta sa admin. Mag-create sa admin, mag-create gihapon ta og account. So, log out na to, no? So, sign up ta for the admin. So, atong gamiton username is Kayla. Email Kayla@gmail.com. Then, admin. So, ang password 123. So, sign up. So, mana ni siya ang dashboard sa admin. So, ang admin, maka-add og task. Add og task. Then, title, which is capstone. Description, natin ibutang kay web system. So, sa first date, kanina sa ubos, kaya mo siya ang date kung kanus i-assign sa admin. Then, ay kaduha nga date kay ang deadline. So, ato siyang i-assign to user. So, ang user nga itong i-add kay si Lika. Lika matong gigamit sa add task, diba? So, mana na siya. So, mana na siya makita sa admin. So, natay kuandiri, ipilit si Chuchu. So, mana siya ang admin, maka-edit, delete, o maka-kuan sa status, sa task. So, like, for example, ato i-edit, up capstone 2, update tayo. So, ano siya, na-update na siya. So, ato siyang i-kuan sa iyang, pwede po ta maka-add og task palain. Like, for example, IPT, then, ERD, date assigned, today, tapos date, then, metad, so, add task. So, mana na siya, nakita na na to. So, ang task natin, para makuha na to siya, makadelete ta. So, diba, nawala siya. And then, kung gusto kuan ang admin, makakuan po siya sa status, sa task. For example, kani, say man ni capstone to, nakuha na to sa in progress. Ito siya ikuan sa done, add task. So, mga add tagbalik og task. So, web system, description, share, math. Then, date assigned, 31. Then, today, tapos, date, June, and discuss. So, ano siya, so, pwede na ta, ano siya ang makita sa admin. So, pwede na ta makalog out, code. Then, sign in ta sa user nga account. Ato tanaw kung sa itong makita nga dito. Password. So, diri sa dashboard, nakita na to ang gi-add nga task. Kung sa status niya, so, ato siyang ibutan sa in-prog. Sa user, kay dili siya maka-edit, dili ko siya maka-delete. Then, also, ang user maka-change sa status sa task, which is in progress, done. So, nakita gapon siya. Moro nang kalahian sa admin sa user, kaya ang user dili siya maka-add og task. Unya ang user dili pud maka-edit og delete. And that's all for today. I am going to explain the back end of our task tracker system. So first is the controllers. So the auth controller, money ang controller nga nag-handle sa authentication process, sign up, sign in ug log out. So ang kani nga line
kaning mga import statement. So ang kaning request di ay kay para ma-access ang data gikan sa HTTP request. Then ang kaning sa user is mo-access sa user model, and then ang kaning auth kay bali built-in siya sa Laravel for authentication. Then ang kaning has API tokens kay kung ano siya, gikan ni siya sa Sanctum para maka-generate og API tokens. And then kaning line class auth controller extends controller kay mo siya ang kanang na-inherit gikan sa controller nga sa controller. And then ang kaning use has API tokens kay nag-allow ni siya sa controller na to work with Sanctum tokens niya koan. Pero actually kay dili siya needed ari kay ang user model man ang use ani. So optional ni siya sa controller nga side. Ang kaning public function sign up mo na siya ang code for sign up. So gi-check kung valid ang fields like ang name, email, ang role, admin ba siya or user, then ang password. And then kani diri nga line is ari ka maka-create og new user sa database. Bali gi-hash ang password ani para di siya makita. And then ang kaning nga line kay gi-generate ni sa Sanctum token niya, gamiton ni siya sa authentication request or authenticated request. And then ang kani return response is if ang status is true kay moadto siya sa koan mo sign up na siya dito or sign in bali ma-redirect ka ato sa dashboard. And then ang kaning sign in if nana kay account is makasign na ka Largo gamit ang imong email o ang password. So ang kaning line of code kay gi-validate ra ang login credentials. Then ang kani siya nga line of code kay gi-attempt og login or ni-attempt ka og login niya. If mali ang credentials kay mo return siya error. And then if success is largo na ka sa dashboard. Then sa logout is simple ra kanang gamit ra ko logout na button, and then dito na siya ma-logout. Then balik ka adto sa sign in nga form. Yang kani siya diri kani nga line of code kay i-delete niya ang current token. So next time nga mogamit siya ani kay mag-request siya gamit ang old token kay di na valid. So sunod kay ang next kay ang task controller. So ang kani nga line of code same gihapon. So ang kaning request kay para mo-handle siya sa HTTP request, then ang task kay mo na siya ang model para sa task table, then ang auth kay authentication para makuha na to or may bawaan na to kisay naka-login. Then ang kani nga line of code kay kung ano siya, naghimo ka og kanang task controller nga mag-extend siya sa base controller class sa Laravel. Then ang kani nga line of code kaning public function index kay bali ko ano siya kuhaon niya tanang task niya kay para i-upload ni siya or i-load siya sa kanang ang related user o ang admin nga makakonect sa task para dili mausab ang query kada task. Then ang kaning siya nga line of code kay gi-check kung admin ba ang nigamit or ang nakalagin nga custom method. Then kung dili gani admin kay mo return dahil siya og kanang error.
nga message. And then ang kani kay ga-validate ni siya sa input. So ang title kinahanglan ni siya na ang description, kana saan nag-start ang date start ug ang date end niya, ang user ID sad, or yes. So bali mo ni siya ang gamit para inig ka buhat nimo sa koan kanang pag-add nimo og task. So na dito title, description, date start, date end ug ang kanang user ID or kang kinsa nimo siya ihatag nga task. Then ang kani siya kay koan nag-create og bag-ong task gamit ang data nga kanang validated. Then ang kaning admin user ID mo ni ang ID sa current admin nga nag-create og task. And ang kani siya kay ibalik ang bagong task as JSON with HTTP status or 201. And then ang kani kay pangitaon ng task base sa ID, and then kung wala mo throw gyapon siya og error nga kuhaon sad ang current login user. And then ang kani siya kay gi-check ang permission, kung dili admin ug dili gani ni iyang task i-deny ang access niya. Ang kani kay basic validation na rin siya nga rule niya, kanang ang status dapat kay to do, in progress, or done. And then ang kani siya kay kung admin gani gi-allow siya i-update tanan fields. So gi-explain ang validation rules sad niya. Ang kani kay gi-validate ang request input based ni siya sa rules nga giset niya. Ang kani kay kung dili admin, pwede lang niya i-update ang status like to do, in progress, or done niya. Kung admin ka, pwede niya i-update tanan fields niya. Ibalik ka sa dayon ang updated task as JSON niya. Ang kani siya kay i-save ang task kung dili admin niya. Kung kani gani kay kung kuan kay return gihapon siya og updated task niya. Ang kani siya kay only admin ang pwede mag-delete og task. So dili ka delete ang user niya. Kung dili ka admin kay i-reject siya niya, ma-return siya error niya. Kani kay pangitaon ang task dayon, pwede na siya if i-delete, ma-delete ra siya. And then ang katong specific na task. And then ang kani kay i-return mo return siya success message nga kanang deleted na ang task nga katong task nga imong gi-delete na. Next is ang kaning user controller. So ang kani siya nga line of code kay naghimo ta og kanang user controller class nga nag-extend siya sa base controller nga class. And then ang kani kay gi-define niya sa ang index method niya. Mo siya mo handle sa get request para kuhaon ang listahan sa user niya. Ang inject sad ang request object para makuha ang data gikan sa HTTP request bisan wala ni gamit karon, wala gigamit karon. And then ang kani siya kay kuhaon ang role sa current nga nakalagin nga user gamit ang auth. Then kanang open and close parentheses, arrow sign user, then open and close parentheses. And then ang kani siya is gi-check kung ang role kay user or admin. And then ang kani siya kay kung admin kuhaon tanan users gikan sa database nya. Kaan limited din lang ni ang columns nga gi-select, which is ang kanilang ID, name, email og roles nya. Get ini siya kay execute siya sa query o kuhaon ang results nya. Kani siya kay kung dili admin ang user kay wala ra, normal user siya. And then ang kani siya
Kuhaon lang ang mga users nga ang role kay users, natural users, and then giselect lang ang ID, name ug ang role nga columns nya. Wala gyapon ang email aron limited ang info nga makita sa non-admins. And then ang kani siya kay ano siya, create user table sa migration ni siya. So ang kani nga file kay responsible na siya sa pag-create og tulo ka database table, which is ang user, password reset, tokens ug ang session. So ang kaning user table kay kuan siya, nag-store ni siya og users info like kanang ID, name, emails, password and role niya. Ang role kay pwede siya admin or user. Nya nag-include sa di siya og kanang email verification or verified at niya para ma-track niya if ang user kay email verified ba ang email. Then kuan sa di siya na siya kanang Laravel default nga token, which is the remember token niya. Kuan for kuan siya, remember me, login features and timestamp for created and updated times. Yang kaning password reset token table kay gamit na siya para ma-store ang tokens sa kung ang user kay mag-request siya og reset password. Yang kaning nagamit sa siya email as the primary key and kanang mag-store sa siya og token og ang kanang creation time sa token. Then ang kaning session table kay kuan naga-store ni siya og data kung mo login ang user niya. Each session kay na unique ID niya. Kuan sa siya, nag-track siya sa last activity o kanang time for session expiration purposes ni siya. Then next, ano po kasabot sa composition? Okay. Sunod kay kuan ang kaning personal access tokens nga table. A purpose ani niya is mo-store ni siya sa kung kisay tag-iya sa token niya, kaning token name para ma-identify kung asa gigamit, like asa gigamit niya. Kanang kuan nag-allow ni siya sa token na ma-link to any model like user model or like user or admin niya. Reusable na siya para again magamit sa other models. Then optional fields ni ang kaning siya na mo define sa scope or permission level sa token is ang create table, create task table. So ang kani siya is nag-declare ni siya or nag-declare tao ganun ni mas class ani nga nag-extend sa migration niya. Koan ang app nga method kay responsible siya sa pag-run sa migration, meaning kung unsay mga i-create nga tables. Nga nag-create ta og bag-ong table nga ang pangalan kay task. Dayon mag-add ni siya og ang kani siya is mag-add ni siya og ID column nga dapat unique ang ID para sa task. And then kuan ang down method is responsible siya sa pag-rollback sa migration. I-delete niya ang table kung mo undo ka sa migration. Add role to users table. So, ang kani siya is kuan kanang same result siya sa other migration. Kanang gi-modify ang existing users nga table para dili ta maghimo og bago nga table. Nya gi-check sa code kung ang users table kay walay role column pa. Then kuan, this is safe check to avoid pod kanang avoid
error sa column nga na-exist. Then, if wala pa ang column, i-add ang role ra niya, column as kuan, string niya. It has a default value nga user. Pero pwede na siya na mailisan og admin if ganahan ka mag-ilis og kanang user role or role sa user. Nya, next kay ang add admin user ID to task table. So, ang kani siya kay actually same magiging siya tanan migration, nag-define ito anonymous class para ma-extend siya sa migration class nya. Kanang ang app method is executed na siya when kanang nag-run ka og PHP artisan migrate nya. Kanang i-edit nako ang user table using kanang blueprint object dayon nag-check if wala pa column nga role, so kanang para mo-avoid siya sa error. Sunod, status to task table. So ang kani siya kay same or gihapon siya explanation to other migration nya. Kanang nag-add ka og status column nga kung ano ni type para ma-allow ang values like to do, in progress, or done. Yang default ani kay to do. Gibutang ni siya after sa date and nga column para organize ang table structure. And then next is kay ang routes ari sa API.php. So, ang kani siya kay kanang gi-import ang tarang essentials sa Laravel classes. Ang kaning auth controller, task controller, o user controller. So, ang kani siya is kanang authentication siya, like sa pag-sign up para maka-register sa user, like niya as user or as admin niya ang sign in kay para maka-login ka niya. Ang kani siya nga line of code kay gamit ni siya og auth sanctum niya, meaning na kay kanang need siya nga maka-login first or maka-access siya sa kanang mga routes or kaning route. Okay, so this part is I'm going to explain the front end part. So for this file, this is for the authentication. So it supports the sign in or the login, sign up or registration, and the uses of Redux, uses of React Hatos, and uses for Next.js. And also nagamit mi SAS for styling for this. So to this part, the import and setup, the import and setup for the use client, this is tells the Next.js. This is a client-side component. For the use router, used for navigation, and the use dispatch or use selector, this is the Redux hooks, and those for success and error messages. Then sign up and sign in, Redux action gikan sa auth.js. So for this, the component setup, so ang kuan sa dispatch is mo ni siya ang run for the Redux action, while the router is for the page navigation and token unloading gikan sa Redux auth state. So component states, this line is for the is login. This is the toggles between login and sign up. The form data is to hold form input values, and the error displays error if naa. So kani siya is redirect if already authenticated. So sa kani nga code kay kani siya if ang user kay naka-login na, mali siya if kanang ang token kay ni exist, redirect siya sa dashboard. So here is to handle the input changes. So dynamically updates the form data every time the user types or selects something.
So form submission logic, this to prevent from default behavior. For field validation, this part is to check if fields are empty, especially name for sign up, as well as here sa dispatch sign in or sign up, dispatches the correct Redux action depending on mode, login or sign up. So this part is mo siyang mo-handle sa result. This will shows the toast success or sets error state if failed. Sa ARI sa toggle off mode kay mo siya resets form and switches between login or sign up mode. Is sa mo siya ang mo show sa name and role only if signing up with email and password always. So di kani nga part kay Dahil pahimo daw siya crochet dahil nga flower. Kapila daw. Way to go pricing. so here sa endpoint, this makes the auth component available for your other parts of your app folder. Natay page.js, same thing as the auth kanang aton use ang client. So this marks the file client component in Next.js, meaning it runs on the browser and can use React hooks. So diri nga part kay gipang import na to ang React hooks and Redux hooks for state management, same as ang Next.js navigation para ma-manipulate sa routing and mo-detect sa current route. For CSS module para sa styling, and import next.js for a link for client-side navigation. Also, gi-import ang Redux action, which is the logout, renamed to logout action here, and fetch user profile. ARI kay for navigation menu for admins and users, both current have only logout item. Sa diri nga part kay ang gikuha na to ang current URL path, which is the path name, same as the router and Redux dispatch function. Here kay sa kani nga part kay makita nga if mag-login ka, if na kay token ang user data kay di siya ma-load ang fetch and not loading fetch the user profile. Sa diri kay if not log in and not loading, redirect siya sa login page. Sa diri kay mo ni siya ang show sa menu to display based on user role. And also here mo handle sa logout action and mo redirect siya sa login page. Sunod is sa diri nga part kay ang loop through visible menu items. So if the menu items is logout, render a clickable div that triggers logout. So otherwise, the render a Next.js link for navigation, highlighting if it is current path matches. So ARI kay mo ni siya sa endpoint, gamit kini siya kay para ma-export na to ang dashboard component as default to import elsewhere. So sa kani nga file, nanata sa components nga folder, which is natay add task modal nga file. So kani nga file is used for creating or editing tasks. Also, it manages form state locally and fetches a list of users from the API to assign tasks. So the form validates required fields and date logic before submitting.
It also uses Redux action to create and update the task, shows loading and error state, and disable inputs accordingly. On success, it resets the form and closes the model. The model also prevents selecting pass date and uses scope CSS for styling. So next is the delete task modal. So kanin siya is to confirmation modal that appears when the user wants to delete a task. It receives the three props, which is the sopen to control visibility, on close to close the modal, and task ID to identify the task to delete. When the user clicks the delete button, it dispatches a Redux action to delete the task by its ID and then closes the modal. The modal also has a cancel button to close without deleting, and also it uses scope CSS for styling. Next is we have the Kanban board. So the purpose for this is to display tasks in 3 columns, which is the to-do, in progress, and done, with filtering based on user role and assignment. So for the state and data management, it uses Redux to fetch and manage task authentication state, and also maintains local UI state for modal visibility, which is the S-modal open and which task is being edited or task to edit. It also has the task filtering. It filtered per column by their status, and all admins see all tasks, while regular users see only tasks assigned to them or unassigned. Also the summary stats, so show total tasks, tasks due soon within 3 days, and tasks assigned to any user. So for the task action, we have the add task. Only admins can open the modal to add new tasks. So edit task, admins can open the modal to edit a task. And also to delete tasks, admin can delete tasks with confirmation. And also the change status, it allows status changes of tasks directly from the board. For the access control, logic ensures that only admins can add, edit, delete tasks, while regular users can view tasks relevant to them. The next one is for layout components. So this file is export several simple, reusable React functional components that wrap their children inside divs with specific CSS classes imported from dashboard.module SCSS. So for the purpose of each component, for the main container, the outermost container for the dashboard layout, the menu container is the sidebar or navigation menu that can toggle, open, or close state with a dynamic CSS class. Content container is the main area where content is displayed. Top container is the top level element like headers or navbars. The use container is the used for related UI elements such as profile or user info. The next one is the loader. React functional component renders the loading indicator UI. So the purpose for this file is provide a visually styled loading animation or image to show the user that content is loading or a process is in progress. So sa store nga folder natay auth.js, store.js, docslice.js, and userslice.js. So first is we have the auth.js. So these are the special Redux action that handles async logic or the API calls and dispatch actions for different states depending if fit or rejected. So for each user profile, calls the API/user to get the current user profile info. If it fails, can return siya error. Same as the sign in. Ako na lang explain kasi gamit namin yun. So sa kanin siya nga file kay manage the authentication state globally. It holds who the current user is, the role, and the auth token in a centralized Redux store. So this means any part of your app can access this info easily, like to show user-specific UI or control access. It also handles the login, sign up, and logout logic. So it contains the logic to communicate with your backend API for signing in, signing up, and logging out. Also manages async API calls and state transition. The async tasks automate the process of sending requests, waiting for responses, and updating UI state like loading, error, and successful data fetching. Persist login and across page reload. So since Redux states resets on page reloads, this file includes a mechanism which rehydrate from cookie to restore authentication state from cookies. This help keeps users logged in even if they refresh the page.
simplifies access to user role and permissions. It stores the user's rules so your app can easily check whether the user is admin, regular users, and controls what parts of the app they can see and interact with. So in short, kaning a file is the auth brain, which is it knows who's logged in, talk to your backend to sign users in and out, stores that info safely, and shares it with all the UI components that need it. Next is the store.js. So sa kaninga file, which is the store.js, the use of this is to set up and manage your app global state with the Redux toolkit and also provide the helper function to check the backend API connection. So it creates the Redux store, combining different slices like auth, task, users, so your app or next.js app can manage and share state. It also will check the environment variable for your API-based URL and warns if it's missing. And also it also export a utility function with test API connection that you can use to verify if your front end can reach the backend API and if the current user is authorized and is authenticated by checking the token and making a simple API call. So for the task slice, So for the task slice is the use of this file is to manage the state and the API interaction for tasks in your next.js app by fetching tasks from your backend server, creating new tasks, updating existing tasks, and deleting tasks. So in short, this file connects your front end and task-related UI to your backend API securely and efficiently, keeping task data async and manageable across your app. So for the user slice.js, this file is a Redux slice dedicated to managing the state related to users, specifically fetching users filtered by role from your backend API. So sa kani siya kay kani nga line kay mo ni siya ang ma-define sa environment variable sa Next.js. So ang purpose ni kay mo set ni siya og base URL for your API so your front end knows where to send the API request. Why use next public? So in Next.js, any environment variables that start with next public is exposed to the browser. This allows you to use it in your React code like this. So to summary, so this line sets the backend API based URL for the Next.js app to use in all its HTTP requests. It's essential for connecting your front end to your Laravel backend. That's it. Thank you.